Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Ano? Pakiulit nga ng sinabi nyo? Bingi ka ba? Ang sabi ko, mag-aasawa akong muli. Really? Oh, come on, Dad. Hindi nakakatawang biro yan. Seryoso ako. Natagpuan ko na ang babaeng gusto kong pakasalan. Talaga lang, ha? At uunahan pa nyo ako. Uy, di sige. Mauna ka. Pakasalan mo na si Sandy. Ganon. Mamadali nyo ako para masunod ng kahibangan nyo. Mahigit 12 years akong byudo at nangungulila. Wala na ba akong karapatang muling lumigaya? At paano nyo nasabing liligaya nga kayo? Nakatitiyak akong kakwartahan lang kayo ng babaeng kinababaliwan nyo. Huwag mo munang husgahan si Olivia dahil hindi mo pa siya kilala. Ayun na nga eh. Hindi ko siya kilala. Kaya wala akong tiwala sa kanya. That's why I want you to meet her. Para makilala mo siya at siguruhin Shut up, ko siya. Dad! You're only wasting your time eh. Dahil kahit sino pa siya, hindi ko siya matatanggap. I don't care. Buhay ko ito. Kaya wag mo akong pakialaman. Oo, at nagsalita ang hindi pakialamero. Baka nakakalimutan yung pinilit din nyo akong pasunurin sa gusto nyo. Dahil ayokong mapariwara ang buhay mo. Alam mo sa sarili mo kung paano ka inispoil ng mami mo. Wala na si Mami. Kaya wag nyo siyang idadawit sa pagtatalo natin, ha? Hanggang ngayon. Ha? Hanggang ngayon ba naman, siya pa rin ang inyong sinisisi? Please, Dad. Nananahimik na si Mami. Kaya wag nyo na siyang gambalain pa. Okay, fine. Wag na rin natin pakialaman ang isa't isa para matahimik na tayong dalawa. Yun naman talaga ang ina-expect kong magiging reaction niya, pero desidido na talaga ako. Sabi ko naman sa iyo, Vicente, nang basahan na natin ito pinalam sa kanya para hindi siya mabigla. Okay lang yun. Ang importante, nasabi ko na. At hindi niya ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Bigyan muna natin siya ng sapat na panahon para makapaganda. Baka nabigla siya dahil hindi niya inaasahan yun. Kaya ipagpaliban na lang natin ang ating plano. Hindi, Olivia. Hindi natin yun maaaring ipagpaliban. Tuloy ang plano natin. Pero Vicente... Basta ako ang masusunod at walang sino mang makahahadlang sa gusto kong mangyari. Ewan ko, Robert. Hindi ko alam kung anong nakain ni Daddy at naisip niya ang kahibangang yun. Ganyan-ganyan din si Papa. Hindi ko siya napigilan. Pero okay naman yung stepmother ko eh. Wala akong naging problema sa kanya. Hindi naman porkit nangyari sa papa mo ay ganun din ang mangyayari kay Daddy. Kaya hindi ko siya mamapayagang mag-asawa uli. Eh paano kung magmatigas ang daddy mo? Walang magagawa si Daddy. Ilang beses na kami nagtalo, pero laging ang gusto ko ang siyang nasusunod. Spoiled brat ka kasi ah. Masyado kang inispoiled ng mami mo. Muntik na ngang masira ang buhay mo eh. Dahil sa katigasan ng ulo mo. Noon yun. Pero nagbago na ako. Tinupad ko ang pangako ko kay Mami sa harap ng kanyang bangkay na magpapakatino na ako. At nakita mo naman kung paano ako bumangon sa aking pagkakadapa. Kung sa bagay, muntik na talagang mabankrupt ang negosyo nyo dahil sa katarantaduhan mo. Pero nagawa mo pa rin makarecover. General manager lang ako, Robert. Si Daddy pa rin ang may control sa negosyo namin. At sigurado akong malaking magiging impluensya sa kanya ng babaeng gusto niyang pakasalan.
Kaya hindi ko yung mapapahintulutan. Over my dead body. Tapos na tayong mag-dinner at manood ng sine. At siyempre, ang kasunod ay sabay tayong maglalakbay papuntang langit. Hanggang ganito na lang ba tayo, Jericho? Nagbabagot na ako sa ganitong buhay eh. I want something new in my life. Magtatalo na naman ba tayo? Birthday ko ngayon, Sandy. Kaya huwag mong sirain ang ating pagdiriwang. Okay, sige. Pagbibigyan kita. Hindi mo na kita kakausapin. At yan ang birthday gift ko sa'yo. Ano? Pansamantala muna kitang palalayain. Ano ba namang klaseng birthday gift yan? Eh, alam ko namang nasasakal ka na sa akin eh. Kaya bibigyan kita ng enough space para makahinga ka ng maluwag. Ilang araw na akong hindi kinikibo ni Jericho. Masama siguro ang loob niya sa akin. Kung tutuusin nga, ako ang dapat na magdamdam dahil ayaw niya maging maligaya ako. Maramot siya at makasarili. Oh, Daddy. Mukhang ginagabi ka sa pag-iinom mo, ah. Gusto ko mag-relax at magpantok. Mukha namang relax na relax kayo, eh. Ang bango nyo, ah. Bagong paligo ba kayo? Oo. Kaliligo ko lang at Shield bath soap ang ginamit ko. Kaya ito, preskong pakiramdam ko, malinis at mabango. Talaga? Parang may tinatago kayo sa pangiti-ngiti nyo na yan, ah. Pinoproblema niyo po ba si Kuya Jericho? Dahil ayaw niyang pumayag sa gusto niyo? Yun nga eh. Hindi ko alam kung paano ko siya kukumbinsihin. Dad, para namang hindi niyo kilala si Kuya. Napakatigas ng ulo ng kapatid ko na yun eh. Manipulative. Gusto niya, siya lang lagi nasusunod. Yun ang malaking ipinagkaiba niyo, Jonah. Dahil bukod sa mabait at masunurin ka, marunong kang umunawa. May kasalanan din naman kayo, Dad. Kasi hinayaan niyo si Mommy na ma-spoil siya. Well, kahit naman paano, malaki ang pinagbago niya. Maganda ang naging pagpapatakbo niya sa negosyo natin. Kaya pagdating sa bagay na yun, hindi ko siya pinakialaman. Oh yeah? Agree ako sa inyo dyan. Tama lang na siya yung mag-manage ng negosyo natin. Pero Dad, huwag niyong hayaan na siya pa rin yung mag-manage ng buhay niyo. Hindi ko talaga yun hahayaan, anak. Buhay ko ito. Kaya ako ang masusunod sa gusto kong mangyari. Kuya Jericho, meron akong tatanong sa'yo. Tungkol ba yan sa planong pag-aasawa ni Daddy? Kinausap ka ba niya para kumbinsihin akong pumayag sa gusto niya mangyari? Oh, gusto mong pigilan yung kaligayahan ni Daddy? Napaka-killjoy mo naman. Hindi ako killjoy. Gusto ko lang protektahan si Daddy sa mga taong gustong magsamantala sa kanya. Ang sabihin mo, nagseselos ka lang sa magiging stepmother natin. Ayaw mo kasi na may kahari sa pagmamahal ni Daddy. Oo, tama ka. Karibal na nga kita sa pagmamahal at atensyon ni Daddy. Tapos madadagdagan pa ako ng bagong kaagaw? Nasulo mo na nga yung pagmamahal ni Mommy. Pati ba naman pagmamahal ni Daddy, gusto mo rin solohin? Kuya naman, huwag. Huwag kang maramot at makasarili. Kinakabahan ako, Vicente. Huwag na lang kaya nating ituloy. Olivia, nakahanda ng lahat. Ngayong ka pa ba aatras? Pwede pa. Pwede pa tayo umatras. Nangako ka sa akin at kailangan tuparin mo ang pangakong yun. Pero Vicente, Huwag kang duwag. Lumabang ka. hindi ako duwag. Ayoko lang maging makasarili.
Labis na masasaktan ng anak mo. Ganon. Ayaw mo masaktan ang aking anak, kaya ako ang sasaktan mo. Ganun ba? Ganun ba ang gusto mo? Vicente, Tapatin mo nga ako. Talaga bang mahal mo ako? mahal kita. Alam mo yan. Kung ganon, patunayan mo. At ngayon mismo, ngayon mo yan patunayan sa akin. Oh, Chona. Ano nang latest tungkol sa daddy mo? Nakilala mo na ba yung stepmother mo? Oo, nun pa. Kahit naman pa paano naging close na ako sa kanya kasi mabait siya. Mukhang botong-boto ko sa kanya. Ba't naman hindi? 12 years nang patay si Mami. Siyempre, karapatan ni Daddy na mag-asawa uli. Tingin ko naman masaya si Daddy. Sigurado ka bang hindi gold digger at oportunista ang magiging stepmother mo? Yung kasing iniisip ni Jericho eh. Robert, matinong tao si Daddy. Kaya alam kong matinong babae rin yung natagpuan niya. Vicente, natatakot na talaga ako. Tapos na, Olivia. Nagawa na natin ang dapat nating gawin. Ngayon ka pa ba matatakot? Hindi rito matatapos ang lahat. Sa katunayan, ngayon pala mag-uumpisa ang sigalot na ating pinasok. Magtiwala ka sa akin. Let me handle this matter. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Sino siya, Daddy? Siya ba ang sampid na gusto mong iakyat sa pamamahay na ito? No, Daddy. Hindi ako makapapayag. Wala ka nang magagawa. Dahil mula ngayon, stepmother mo na si Olivia. Ha? Kasal na kami. Ano? No. Hindi totoo ang sinasabi niyo. Totoo. Nagpakasal na kami sa West. Kamakalawa pa. How dare you, Dad? How could you do this to me? Buhay ko ito, Jericho. Vicente, Kaya ako mas higit na nakakaalam na makabubuti sa akin. Okay, fine. Kaya gagawin ko rin ang inaakala ko makabubuti para sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ano ba ang binabalak mo? Malalaman mo rin, Daddy. Just wait and see. Sige, bahala ka. Pero isa lang masasabi ko, Jericho. Don't be stupid. Hindi ako, Daddy, kundi ikaw. Ikaw ang stupid. Dahil ayaw niyo magpaawat sa iyong kaibangan. Maramot ka, Daddy. Maramot ka! At ako pa ngayon na maramot? 28 taong kitang kinupkop at inalagaan. Ginawa ko lahat para maging maganda ang buhay mo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Yung bang maramot? Nagkakamali ka, Dad. Hindi ikaw, kundi si Mami nagbigay ng mga pangangailangan ko. Baka nakakalimutan mong pinulot ka lang ni Mami sa basurahan. Oo, alam ko ang aking pinanggalingan. Hindi ko yun nalilimutan. Pero gusto ko ring ipaalam sa iyo na malaki naging hirap at sakripisyo ko para mapalago ang negosyo ng mami mo. Kung hindi dahil sa akin, malamang, isa ka ng pulubi ngayon. Huwag mo ipagmamalaki at pagyayabang yung nagawa. Dahil kung tutuusin, mas malaki pa rin ang naging ambag ko. Sandali lang. Hindi niyo kailangang magtalo. Dahil pwede naman kayo mag-usap ng mahinahon. Paano ako magiging mahinahon? Eh biglang kumulo ang dugo ko nang makita ko ang pagbumukha mo. Sige, Jericho. Ako na lang ang siyang aalis. Huwag ka lang magalit sa daddy mo. Hindi, Olivia. Dahil kahit ano mangyari, hindi kita hahayaang umalis. Pero, Hindi po pwede ang ganun, Daddy. Dahil hindi kami maaaring magsama sa iisang bubong. Kaya kailangang umalis ang isang man sa amin. At ikaw yun, Olivia. Dahil ikaw ang sampid. tama si Jericho, Vicente. Ako ang dapat umalis. Sinabi ko na, Olivia, hindi kita papayagang umalis. Kung ganun, di akong aalis. Sige, lumayas ka. Vicente, Buhay mo yan, kaya ikaw ang bahala. parang hindi ko kakayanin to. Olivia, kasal na tayo. At nangako tayo sa isa't isa. Tanging kamatayan lang ang maaring makapaghiwalay sa atin.
at titiisin at kakayanin ang anumang hirap na ating haharapin. Oo nga. Pero paano kung kayo mag-ama naman na magkahiwalay na dahil sa akin? Sa palagay mo ba maatim ko yun? Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat ng paraan para maayos ang problemang ito. Jericho? Bakit bigla ka napasugod? May problema ba? Bad trip ako kay Daddy. Ha? Nabubwisit ako sa kanya. Kaya naman pala hindi maipinta yung mukha mo eh. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi ko na siya napigilan eh. Dinala na niya sa bahay ang kerida niyang oportunista. Paano namang magkakaroon ng kiridan daddy mo? Gayong matagal na siyang biyudo. Basta. Kerida pa rin ang tingin ko sa malditang yon. Para sa akin, si Mami pa rin ang legal na asawa ni Daddy. Okay. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. So, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Bakit ka nagpunta rito? Gusto kong magpalipas ng sama ng loob eh. Pakis nga. Pampawala ng stress to, ha? Ayos. Effective. Medyo guminhawa ang pakiramdam ko, ha? Bango kasi ng hininga mo, eh. Ito naman. Siyempre naman. Dahil katatapos ko lang mag-toothbrush. Talaga, ha? At dahil unique toothpaste ang gamit ko. Oh, wow. Ramdam na ramdam ko yung pagiging fresh ng bibig ko. Oo, ramdam ko rin yun eh, dahil unique toothpaste din ang ginamit ko eh. Siya nga pala, may alak ka ba dyan? At dito mo pa gustong uminom, ha? Oo. Gusto kong magpakalasing at magpakalunod sa anak, ha? Hindi pa umuwi si Jericho. Saan kaya siya nagpalibas ng gabi? Nag-aalala na ako sa kanya, Vicente. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi na siya bata at alam na niya ang kanyang ginagawa. Paano kung maging desperado siya? Baka kung ano maisipan niyang gawin. Ano ka? Malaki na siya at may tamang pag-iisip. He's responsible enough sa anumang bagay na gusto niyang gawin. Oh, ano, Jonah? Natawagan mo ba si Robert? Naroon ba ang kapatid mo? Wala siya doon, Daddy. Malamang na kina Ate Sandy yun, doon natulog. Sinong Sandy? Yung girlfriend niya? Opo, tita. Wala naman akong alam na pwedeng puntahan ni Kuya maliban doon. Ay, mukhang mag-aasawa na rin ang anak mo, Vicente. Mabuti kung ganon. At least mauunawaan niya ako. Hindi ako hahadlang sa kanyang kasiyahan. Kaya hindi rin niya tayo dapat nahadlangan. Grabe ang sakit ng buong katawan ko. Lalong-lalo na ang ulo ko. Sakit. Ang dami mo kasing nainom. Ayaw mong magpaawat. Tapos puro na lang hinanakit sa daddy mo yung bukang bibig mo. Talagang masama ang loob ko sa kanya. Well, hindi naman sa kinakampihan ko ang daddy mo, no? Pero, sa tingin ko, Jericho, nagiging selfish ka na. Ano? Dahil gusto mo na siyang tanggalan ng karapatang maging masaya. Pinoprotektahan ko lang siya. Bakit? Masama ba yon? Sigurado ka? Siya ba talagang pinoprotektahan mo? O ang sarili mo? Ano ka ba naman, Sandy? Ang bungang kala ko, kakampi kita. Pero bakit parang si Papa ang pinapanigan mo? Wala akong kinakampihan. Ano? Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Ana, kumusta ang inyong honeymoon? Honeymoon ka riyan. 3 araw at 3 gabi kayong magkasama ni Sandy. Kaya imposible namang walang nangyayari sa inyo. Yun na nga eh. Wala na akong kawala. At alam mo bang niyaya na niya ako magpakasal? Naunahan pa niya ako mag-propose. And why not?
nasa tamang edad na naman kayo. Hindi ka ba naiinggit sa daddy mo? Nangaasar ka ba? Huwag mong sirain ang araw ko, ha? At baka malasin ako sa mga business transaction ko ngayon. Okay na. Naayos ko na yung pending transaction mo. Napapirma ko na sa kontrata ang kliyente natin. Good. Pirma mo na lang ang kulang. Very good, Robert. Maasahan talaga kita. Don't worry. Kapag ako na ang may-ari ng negosyong ito, ikaw ang gagawin kong general manager. Bakit, Jericho? Sigurado ka bang ikaw ang magiging tagapagmana ng negosyong ito? Kay na pa lang, mukhang tagilid ka na eh. Tapos, andyan pa yung stepmother mo. Kaya malamang, ikaw ang kulelat sa pila. Umuwi na si Jericho. Maaga siyang dumating kanina. At naroon siya ngayon sa kanyang kwarto. Talaga? Mm-mm. Mabuti naman. O ano, kinausap ka ba niya? Di pa nga kami nag-uusap. Di pa kasi siya lumalabas ng kanyang kwarto eh. Ganun ba? O hindi bale. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Hindi, wag na. Hayaan mo na lamang siya makapagpahinga. Saka mo na lamang siya kausapin. Sana naman maging maayos na ang lahat. Sana nga. Pero iba talaga nararamdaman ko, Vicente. Hindi ganun kadali ang lahat. Pero kung kinakailangan ko magtiis, gagawin ko yun. Para sa'yo. Nasaan si Inday? Ay, May utos ako sa kanya. Daddy, nahanap ko nga rin siya eh. Ganun ba? Saan kaya siya nagpunta? Olivia, nakita mo ba siya? Oo, nakita ko siyang kausap ni Jericho kanina. Baka merong iniutos sa kanyang anak mo. Huwag niyo na siyang hanapin pa. Ano? Wala na si Inday. Umuwi na siya sa probinsya. Gusto raw niya magbakasyon muna. Ba't hindi siya nagpaalam sa akin? Huwag niyo nang problemahin yun, Daddy. Dahil meron na tayong bagong kasambahay. Bagong kasambahay? Sino? O sino pa? E di ang magaling kong madrasta. Umpisa ngayon, siya na ang gagawa ng mga gawaing bahay dito. O ano, Olivia? May reklamo ka ba? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo, Jericho? Yun ang gusto kong mangyari, Dad. Mula ngayon, si Olivia na ang gagawa ng mga trabahong iniwan ni Inday. Sige. Walang problema sa akin yun. Sandali. Hindi ako papayag. Eh, pumayag ng babae niyo, Daddy. Kaya wag na kayong kumontra pa. Ano bang gusto mong palabasin? Vicente, Nangiinsulto ka ba? Isang malaking katarantaduhan ito. Kailangang patunayan ng babaeng pinakasalan nyo na karapat-dapat nga siyang mapabilang sa pamilya natin. Kaya gusto mo siyang gawing atsay. Ganyan bang kababa ang tingin mo kay Olivia? maliit na bagay lang ang gusto mangyari ni Jericho. Kaya pumayag ka na, Vicente. At kahit naman hindi niyo ko utusan, ako na magkukusang gumawa ng mga gawaing bahay. Good. Dahil iyon naman talaga ang obligasyon ko. Very good. Mabuti naman. At alam mo yun, Olivia. Wala. Sige. Maglaba ka na. Dahil isang tambak na ang ating labada. Grabe! Ibang klase ka talaga, Kuya Jericho. Ginawa mong kasambahay si Tita Olivia. Pasalamat nga siya dahil kahit kasambahay, tinanggap ko siya sa pamamahay na ito. O anong gusto mo mangyari? Palagi mo siyang utusan at pahihirapan. Talagang pahihirapan ko siya. Ewan ko lang kung makatagal siya. Lalabas din ang tunay niyang kulay. Hindi rin siya makakatiis at iiwan niya si Daddy. Alam mo, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, si Daddy pa rin ang maaapektuhan at masasaktan sa ginagawa mo. Ganun talaga eh. Consequence lang yun ang ginawa niyang kasalanan. Wala siyang isang salita. Hindi siya marunong tumupad sa kanyang pangakong hindi na uli siya mag-aasawa. Kung talagang mahal mo si Daddy, hindi mo ipagkakait yung kaligayahan niya. Sabi ko naman sa'yo eh. Nahihibang lang si Daddy. Ano? At alam kong balang araw, matatauhan din siya. Tutulungan na kita maglaba. Wag na. Kayang-kaya ko na to. At meron namang washing machine.
At Pride detergent powder ang gamit kong sabon. Kaya siguro mapapadali ang paglalaba ko. Malinis at maputi pa ang labada ko. Kahit na, tutulungan pa rin kita. Kasama ito sa ating sinumpaang sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Pasensya ka na sana, Vicente. Alam ko, hindi ka sanay sa ganitong trabaho. Ako ang dapat na humingi ng pasensya. Kao. Kailangan mong pagtiisan at pakisamahan ang spoiled brat kong anak. Hindi ko talaga alam kung anong gusto niyang palabasin. Well, kung ano man ang kanya motibo, wala na akong pakialam doon. Gusto ko pa nga siyang pasalamatan eh. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong patunayan na hindi ako oportunistang katulad ng iniisip niya. Oo nga, pero alam kong meron siyang hidden agenda. At hindi naman kita laging mababantayan. Huwag mo ko alalahanin. Kaya ko to. Sana nga hanggang sa ganito lang ang gusto niyang pagpapahirap sa'yo. Ayokong dumating ang puntong kailangan kong mamili ako sa inyo. Huwag niya akong itutulak sa ganong sitwasyon dahil pagsisisihan niya yun. Anak ng wedding naman, oh. Bakit ganito tong sinigang? Lasang paksiw. Ha? Bakit naman maglalasang paksiw yan? Hindi naman suka yung ginamit kong pampaasam kundi sampalok. Ang sabihin mo, palpak ka talaga. Dahil hindi ka marunong magluto. Ano ba ang pinagsasabi mo? Eh, ang sarap nga eh. Ay, oo nga naman, kuya. Masarap yung pagkakaluto ni Tita Olivia ng sinigang. Tamang-tama nga yung asim eh. Ewan ko sa inyo. Baka may diferensya ang mga panlasa nyo. Baka naman ikaw may diferensya. Alam nga naman kaming tatlo ang masama ang panlasa. Oo nga naman, kuya. Magpatingin ka na nga sa doktor. Baka may diferensya yung panlasa mo. Sige, pagtulong-tulungan nyo ako. Nakaka-bad trip kayo. Mga buwisit! Oo. Saan ka pupunta? Sa labas na lang ako kakain. Nakakawala kayo ng gana. Ay, naku. Nahihiya na ako sa inyo. Eh, mukhang... Ako ba yata ang sisira na maganda niyong samahan? Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi mo kasalanan kung mahirap siyang pakisamahan. Salamat naman at nag-enjoy ka kapag magkasama tayo. Dito lang naman ako bumabawi eh. Nasisira lang ang araw ko kapag nasa bahay ako. At least, maganda ang outfit mo. Kung paano mo palilipasin ang sama ng loob mo. At tuwang-tuwa ka naman dahil ito talaga ang gusto mo, di ba? Kaya nga lubos-lubusin na natin. Yung ganitong mga pagkakataon. Jericho, magpakasal na kasi tayo. Hayaan mo na lang magpakasaya yung daddy mo at yung stepmom mo. Tapos tayo, magpakasaya rin. Para everybody is happy. Hindi malulubos ang kasiyahan ko hanggat nasa amin ang sampid na yon. Kaya gagawin ko ang lahat para mapaalis siya sa bahay namin. Ay, salamat. Patapos na rin ako sa pamlansya. Dami kong ginawa ngayong maghapon. Nakakapagod din pala. Pero okay lang. Kung sa ganitong paraan kami magkakasundo ni Jericho. Hindi magtsatsaga na lang ako. Hindi ka pa tapos dyan? Ang bagal mo namang kumilos. Ay, malapit na. Sandali na lamang ito. Maaga kaya umuwi ngayon? Anong yung pakialam mo? Huwag mo kong sisitahin dahil hindi ikaw ang mami ko. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagpapanggap mo dahil kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang madrasta. Hindi ako nagpapanggap, Jericho. Totoo ang lahat ng mga ipinapakita ko sa inyo. Sinungaling ka. Hindi mo ako mabobola katulad ng ginawa mo kay Daddy. If I know. Pera lang naman niya ang habol mo eh. Hindi na kita masisisi kung yan ang iniisip mo. Pero gusto ko malaman mo. Mahal na mahal ko ang daddy mo. At hindi ako interesado. Tama na! Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi ako magpapadala sa buladas mo. Kaya sige, iwan mo na yung ginagawa mo. At ipaghanda mo ako ng merienda. Ano?
Bilisan mo na! Gutom na ako eh! Oo. Sige. Sandali lang. Talaga nagpapakitang gila sa matandang yan, ah. Pero tingnan ko lang kung hanggang saan ang pagiging epal niya. Alam ko na, may naisip na akong magandang ideya. Ano kaya kung sunugin ko ang isang damit dito sa pinaplansya niya? Tama. Yung damit kong susunugin ko para may dahilan ako magalit. Yung mamahalin. Pero hindi ko ganong gusto para hindi ganong nakapanghihinayang. Yari ka sa akin, matandang epal ka. Yari ka. Hayop ka talagang matanda ka. Bakit sinunog mo tong long sleeve ko? Hindi ko alam. Ito mo naman tong paborito ko eh. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Hindi mo alam? Oo. Siyempre, nasunog to dahil sa kapalpakan mo. Pero imposibleng mangyari yan, Jericho. Dahil tanda ko, nang plansyahin ko ang long sleeves na yan, ingat na ingat pa nga ako dahil alam ko sa iyo yan. Anong ingat na ingat? Ayan o! Tingnan mo! Sunog na sunog! At alam kong sinadya mo to dahil galit ka sa akin. Maniwala ka sa akin, Jericho. Hindi ko talaga alam kung Ang paano sabihin mo, nangyari yan. tatanga-tanga ka talaga. Hindi mo pinagbubuti yung trabaho mo. Sakit ka sa ulo eh. At perwisyo lang dala mo sa amin. Kaya mas mabuti pang lumayas ka na ha. Magkusa ka na. At huwag mo nang hintayin pang ipagtabuyan pa kita. Jericho. Ano nangyayari rito? Dad, buti naman. Dumating ka na. Eto, tinan mo. Tinan mo ang ginawa na pinagmamalaki mong babae. Ano nangyari dyan sa polo shirt mo? Oh, Bakit sunog? ano pa? E di sinunog ng ungas na to sa pamamalansya niya. Simpleng trabaho, hindi magawa ng maayos. Pero, hindi naman. Paano nangyari to, Olivia? Ano? Ano nangyari? Ewan ko. Hindi ko talaga alam. Paano nangyari yan? Di ba? Huwag ka na magpalusot pa. Dahil kitang-kita naman ang ebidensya ng iyong kapalpakan eh. Huwag kang mag-alala. Ibibili na lang kita ang bago na mas magandang polo shirt. Dad, hindi nyo na ito mapapalitan. Dahil may sentimental value sa akin ng long sleeve na to. Regalo pa to ni Sandy nung last birthday ko eh. O ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Meron ba rin remedyo dyan sa problema mo? Meron, Dad. Palayasin nyo na ang babaeng yan. Jericho. Bakit ko naman gagawin yun? Kasal na kami. At hindi ko hahayaang isang long sleeve lang ang magiging dahilan ng paghiwalay namin. Parang yung danig sinabing mas malaga sa inyo babaeng yan kaysa sa akin. Wala akong sinasabing ganyan. Pero yun ang pinapakita nyo, Dad. Simula nang iakat nyo sa pamahay na itong sampid na yan, nawala ng halaga ko sa inyo. Hindi totoo yan. Vicente. Masama lang ang loob mo, kaya yan ang iniisip mo. Okay. Ganito na lang, Dad. Tatanungin kita. At sana maging honest ka sa akin. Sino sa amin ang sampid na ito ang mas mahalaga at mas matimbang sa puso mo? Please. Huwag mong itanong sa akin ang ganyan. Dahil ayokong sagutin ang ganyang Sagutin niyo ang tanong ko, Dad. Oh my God. I need to know the truth. And I demand your answer. I don't want to answer a stupid question. Sagutin niyo ang tanong ko, Dad. Dahil kung hindi, Anong gagawin mo? Magtatangka ka na namang lumayas? Sige, gawin mo. At sa pagkakataong ito, sana totohanin mo na. Puro ka lang salita. Hindi mo naman kayang panindigan ang sinasabi mo. Parfois, alors qu'il était accroupi là, clignant des... Sa tingin ko, Jericho, determinado yung daddy mo eh. Kaya huwag mo nang ipilit yung gusto mo. oo nga eh. Mukhang na brainwash na talaga si Daddy ng malditang yan. Eh bakit naman kasi yung pang naisipan mong gawin? Hindi convincing yung ginawa mong pagsunog dun sa damit mo eh. Ang babaw mo mag-isip. At least napatunayan kong hibang na hibang talaga si Daddy sa babaeng yun. At ang mas masakit pa nito, okay lang sa kanya kahit mawala ako. Kaya ang pakiramdam ko tuloy, wala na talaga akong halaga kay Daddy. Di naman siguro.
mahal na mahal lang talaga ng daddy mo ang madrasta mo. At wala ka naman magagawa para paghiwalayin silang dalawa. Nag-uumpisa pa lang ang laban, Robert. At isinusumpa ako ang magwawagi. Sooner or later, mawawala rin si Olivia sa aking landas. Kung kinakailangan ipasalvage ko siya, yun ang gagawin ko. Ano ka mo, Jericho? Ipasasalvage mo ang iyong stepmother? Ganyan ka na ba talaga kadesperado para gawin yun? Naisip ko lang yun, Robert. Pero hindi ko yun kayang gawin dahil hindi naman ako kriminal. Sa bagay, naiintindihan kita. Dahil naisipan ko na rin niyang gawin sa dati kong stepmother. Pero gaya ng nasabi mo, hindi rin ako kriminal. At isa pa, mali ang iniisip ko. Siya nga pala. Kumusta na ang papa mo? Masaya ba siya ngayon sa piling ng madrasta mo? Oo naman. At kasundo ko na rin siya. At ng iba ko pang kapatid. Iba naman siguro ang madrasta mo kumpara sa madrasta ko eh. Ayon sa kwento, mukha namang matino yung madrasta mo eh. Hindi mo lang siya matanggap. Kaya hindi rin maganda ang pagkakakilala mo sa kanya. Wala talaga akong tiwala sa kanya, Robert. Pero, in fairness masipag siya. At marunong makisama. Pero, expected ko na yun. Dahil alam kong bahagi lang yun ng kanyang pagpapanggap. What if sincere nga siya? Paano kung mapatunayan mong mahal nga talaga niya ang daddy mo? Well, gaya nga ng sabi ko, nagpapanggap lang siya. At balang araw, lalabas din ang tunay niyang kulay. At hindi ko nahihintayin pang lukoy niya si daddy. Hahadlangan ko ang masama niyang binabalak. Isang linggo na akong hindi kinakausap ni Jericho. Hindi rin niya ako pinapansin pag kinakausap ko siya. Pero mas mabuti na rin ang ganon. Hindi kami nag-iimikan. Kaysa naman lagi kami nagbabangayan. Ang hirap naman ang ating sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. Mas mahirap pa rin ang kalagayan ko dahil akong naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Pero ganun talaga eh. Kasama ito sa adjustment na dapat nating gawin. Basta huwag kang susuko dahil meron tayong sinumpaan. For better or for worse, till death do us part. Tama ka. Dito talaga masusukat kung gaano nating kamahal ang isa't isa. Kaya nga, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dahil balang araw, magiging maayos din ang lahat. Kuya, hanggang kailan mo ba titikisin sina Daddy at Tita Olivia? Hindi ko sila tinitikis. Kumukuha lang ako ng momentum. Momentum? Saan? Huwag mong sabihin, may masama kang binabalak ha. Maghintay ka lang. Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Bakit ba? Hindi mo matanggap na masaya na uli si Daddy ngayon? Oo. Sa ngayon, masaya siya. Pero balang araw, pagsisisihan niya ang hindi niya pagtupad sa kanyang pangako. Believe me, Chona, sooner or later, paluluhain din si Daddy ng oportunistang yun. Paano kung mali yung hinala mo? At paano kung tama? Hindi ako pwede magkamali, Kuya. Kitang-kita ko ang ginagawang pagsisikap ni Tita Olivia at feel ko ang sincerity niya. Nasasabi mo lang yan dahil na-brainwash ka na rin ang magaling nating madrasta. At hindi ako ututong katulad nyo ni Daddy. Well, ibahin mo ako, Chona. Dahil hindi pa sinisilang ang taong manloloko sa akin. Oh, Jericho, para sa'yo.
Kunin mo. Ano yun? Ano pa? Hindi regalo. Bakit, Daddy? Hindi ko naman birthday, ah. At walang iba pang okasyon para bigyan niyo ako ng gift. Bakit? Kailangan ba ng okasyon para magbigay ng regalo? Hindi ba ako pwedeng magregalo kahit walang okasyon? Kung sa bagay, wala nga palang pinipiling okasyon ng pagbibigay ng suhol. Hindi kita sinusuhulan. Maliwanag na suhol yan, Dad. Dahil alam kong meron kayong hinihintay na pabor kapalit ng regalo niya. No. Hindi ganon, Jericho. Sabihin na lang nating naglalambing lang ako sa iyo. Oh well, ganun pa rin yun, Dad. Naglalambing ka dahil gusto mong lambingin ko rin ang kalaguyo mo. I'm sorry, Dad, ha? Dahil nagsasayang ka lang ng effort mo. Kahit ano pang gawin nyo, hindi na magbabago pa ang tingin ko sa kanya. Wow! Tito Olivia, ang kintab naman itong sahig. Star wax, floor wax kasi ang ginamit ko. Kaya kintab to the max talaga ang sahig. Ay, tita, alam mo, tita, hindi lang sahig yung pinakikintab nyo. Pati din yung mukha ni Daddy, pinakikinis nyo naman. Nakikita ko kasi yung glow sa kanyang face. Kaya, tita, salamat ha. Dahil binigyan nyo ng panibagong saya at sigla si Daddy. Pareho lang naman kami. Dahil siya rin ang nagbigay sa akin ng panibagong sigla. Pero malulubos ang saya namin kung sana matatanggap ni Jericho ang aming relasyon. Ako rin naman, tita, ganun din yung wish ko. Sana magkasundo na kayo ni Kuya, no? Sana nga. Para naman, everybody happy. Sige na. Dalhin mo to sa silid ni Jericho. Itong inihanda kong merienda. Paborito niya itong mango juice at tuna sandwich. Ilalagay ko dito sa tray. Wag na, Vicente. Baka isnabin lang niya yan eh. Siya mismo nagpahanda niyan sa akin, kaya hindi niya ito isnabin. Kung naman pala ang sinabihan, ikaw na magdala sa kanya. Ikaw na. Kailangan hindi lang ako nanunuyo sa kanya. Ikaw rin. Kaya sige na. Wala namang mawawala kung susubukin mo. Oh, bakit ikaw may dala niyan? Nasaan si Daddy? May ginagawa pa kasi siya sa kusina. Kaya ako na lang ang inutusan niya. Ang sabihin mo, umiepal ka na naman. Ako talaga inutusan niya. Kahit itanong mo pa sa kanya. Ano pa bang magagawa ko? Nariyan na yan eh. Sige. Pasok mo dun sa loob. Oo. Ilagay mo sa lamisita ang dala mong tray. Bilisan mo ha. Dahil naalibadbar na ako sa'yo. Oo. Ay, Santissima! Sorry. Leche ka talagang matanda ka eh. Sorry. Dito ka pa nagkalat sa kwarto ko. Pasensya na. Nadulas kasi ako. Tatanga-tanga ka kasi. Visit ka talaga sa buhay ko. Huwag ka mag-alala. Ililigpit ko. Ililinisin ko yung kalat na ito. Ikaw ang basurang kakalat-kalat dito sa pamamahay namin. Kaya ikaw ang dapat na iligpit at linisin! Ano nangyari? Ayan. Ayan, Dad. Tingnan nyo. Umiral na naman ang katanga ng matandang to. I'm sorry, Vicente. Nadulas ako eh. Kaya Nadulas naman pala eh. Kaya hindi niya sinasadya. Oo. Sino ba naman ang may gustong madulas? Sige. Siya na naman ang kampihan nyo. Hindi ko siya kinakampihan. Kaya pala pinagtatanggol nyo. Dahil wala kang awa. Masyadong matigas ang puso mo. At ako pa pala ngayon ang may kasalanan. Ha? Tingnan nyo nga. Para nang basura ng kwarto ko dahil sa kapalpakan ng babaeng yan. Huwag ka mag-alala. Ako mismo maglilinis ng kalat na ito. Yeah. Sige, ganyan nga, Daddy. Kaya lumalaki ang ulo niyan eh. Dahil kinukonsinti nyo. Well, kung sa bagay, hindi ako nagtataka dahil talaga namang konsintidor kayo. Tama ka.
Naging konsentidor ako kaya ito ngayon ang naging bunga ng mali kong pagpapalaki sa'yo. Masyado na matigas ang puso mo. Hindi ka marunong maawa at wala kang konsiderasyon dahil nilamon na ng panibugo ang buo mong pagkatao. Sabi ko naman sa'yo, umalis ka na roon at tayong dalawa nang magsama. Oh, edi para na rin ako ang sumuko sa laban. Sabihin mo nga sa akin, Jericho. Ano ba talaga yung pinaglalaban mo? Sino pa? Di si Daddy. Hindi ko hayaang maagaw siya sa akin ng lukalukang yun. At ano namang laban mo sa kanya? Asawa na siya ng daddy mo at wala ka nang magagawa. At yun ang ikinasasama ng kalooban ko. Wala na akong magawa ngayon dahil ang malditang yun ang kumokontrol kay Daddy. At kung anong idikta niya, ginagawa naman ni Daddy. At gusto mong ikaw ang kumokontrol sa daddy mo? Ganun ba? Kung sa bagay, ang tagal na naging utu-uto sa iyo ang daddy mo. At ngayon na may iba nang umuuto sa kanya, galit ka. Yun bang pinanghimutok mo? Siyempre naman. At alam kong paikutin lang ng Olivian yun ang ulo ni Daddy. At gusto ko siyang protektahan. Andy? Alfonso? Dumating ka na? Bakit? Hindi ba obvious na narito ako ngayon sa iyong harapan? Sandy, sino siya? Ikaw, sino ka rin? Ha? Ikaw bang kinalolokohan ng aking girlfriend? Girlfriend? Hindi mo alam? Kung sa bagay, bakit nga ba sasabihin sa iyo ni Sandy ang itinatago niyang baho? Totoo ba to, Sandy? Jericho, Kubatol ka sa isang 30-old man? Ano, Sandy? Mababakit na tahimik ka? Nag-iisip ka ba ng palusot? Sumagot ka, Sandy, ha? Sumagot ka! hindi naman seryoso yung relasyon natin, Alfonso. At isa pa, matagal na tayong walang komunikasyon. Kahit na! Ang alam ko, tayo pa rin! Pero Alfonso... Shut up, Sandy! Dahil kahit ano pang sabihin mo, ha? Niloko mo pa rin ako. Kaya umpisa ngayon, tapos na sa atin ang lahat!